Naku po, hindi talaga tinitigilan ni Vice Ganda yung mga DDS, mga boss chief amo, sir. Bakit ho? Ayan ho, hanggang ngayon inaasar pa din ho ni Vice Ganda. Hanggang ngayon hindi tumitigil si Vice Ganda. Alam naman po natin kung sino po ang mga may problema diyan sa flood control, nangunguna po, no? Yung mga kaibigan, kapartido, no? At yung mga senador ni Duterte. O yan. Doon sa isang show niya, mga bossing, sa isang show ni Vice Ganda, kinamusta niya yung contestant, no, na taga Bulacan. Hindi ba nagkanakawan ng flood control budget diyan sa Bulacan? Alam naman po, ang isiniwalat ni Senator Ping Lacson, ha, bagong-bagong senador po. Bagong-bagong senador, mga kababayan, isiniwalat ni Senator Ping Lacson na ang Bulacan, no? Na ang Bulacan ay ang pinaka maraming ghost flood control project ho, mga bossing. At yan ho, ay bayan po yan ni Boy Dila. Sino si Boy Dila? Bayan po yan ni Senator Joel Villanueva, mga bossing. At kung matatandaan nyo ho, mga kababayan, doon sa inilabas ng mga news, nangunguna po ang Bulacan, no, na may pinakamalaking insertion po, no, doon sa insert ni Cheese. At si Cheese din mismo nagsabi, tinrabaho niya dati yung 2024 o 2025 na insertion po para doon sa mga kasama niya. So kung pagtutugma-tugmain natin ho, mga kababayan, alam na. Di ba? Alam na. Kung sasabihin ng mga senador, hindi naman po porket lugar namin yan, ibig sabihin sa amin na po iyan. Di ba? Isang hirit ang pinakawalan ni Ankabogabol Star Vice Ganda patungkol sa maanumalyang flood control project ng gobyerno. Sa latest episode na It's Showtime, nitong Biyernes, Agosto 22, no? Inusisa ni Vice Ganda kung taga saan ang isang contestant ng laro-laro pick. Aba, meron ganun pala si Vice, ano? Kumusta naman dyan? Binabaha ba kayo pag may bagyo? Di ba po ang reklamo ng mga taga Bulacan, miski ho yung mga kamag-anak ko na taga Bulacan, mga bossing, sinasabi nila, tuloy-tuloy pa din po ang pagbaha doon. Kumusta naman dyan? Binabaha ba kayo dyan pag may bagyo? Ang sagot, hindi. Pataas naman po yung lugar namin. Pero ang kawawa dito, yung mga nasa mabababang lugar. So hindi nagkanakawan ng flood control project diyan sa lugar ninyo. Di ba po, binisita din ni Pangulong Bongbong Marcos yan? Binisita po ni Pangulong Bongbong Marcos yan, mga kababayan, at madami ang nakita na mga nakatenga po, no? Mga nakatenga na flood control na hindi tinapos. Di ho ba, mga kababayan? Kaya sabi ko, nako, talagang si Vice Ganda hindi ito mapapatigil. Sinasabi ho nung mga DDS, wala na, ubus na, nabawasan na, no? Ng 1,000,000 daw ho yung followers ni Vice Ganda. Chinek ko, mga kababayan, ganun pa din Lalabing-6,000 lang po yata yung nabawas. At sabi ko nga, bilang ilang taon na din hong nagbablog, yung 16,000 ho, mga boss chief amo, sir, lalo na sa may mga ganyang pagkalaki-laki, no? Sa may mga ganyang pagkalaki-laki na mga followers, subscriber, saglit lang ho yan na maibabalik, no? Sabi ni Henry Victorio, dapat makasuhan na yang si Boy Dila at si Boy Kilay, Boss Mark. Meron pong iniimbestigahan. Kung naalala nyo, mga kababayan, 3 senador ang iniimbestigahan po. Isa na din doon sa iniimbestigahan sa kanila, yung pagtanggap ng donasyon po galing doon sa mga government contractor. Bawal na bawal ho yun. Di ba? Hindi uubra yun, hindi ho pwede yun, mga kababayan, dahil magkakaroon ng bias. Mapagbibigyan at mapagbibigyan at mapagbibigyan yung mga contractor na yon. Pero mo ba naman, kung ikaw abutan ng government contractor na yon,
ng 30 milyones, 20 milyones sa iyong kampanya at ikaw ay pinalad na manalo, eh ano sasabihin sa iyo niyan? Boss, ang hina ko naman sa inyo, no? Nung panahon ng eleksyon, eh ganito, ganyan. Nung panahon ng eleksyon, hindi namin kayo pinabayaan. Oh, 30 milyones, 20 milyones, yung aming isinugal para sa inyo. Tapos ganito, hindi man lang kami makakuha ng mga proyekto. Di ba? At diyan na po nag-uumpisa mga kababayan, yung mga palyadong mga kontraktor. Dahil nga po, yung iba sa kanila eh gusto lang makabawi. Oh, kahit na hindi matapos, kahit na ora-orada, kahit na pangit yung maging kalalabasan ng kanilang proyekto. Di ba mga kababayan? Sana nga managot yung mga bata ni BBM, sabi ni Orion Castillo. Hindi naman bata ni BBM si Joel Villanueva at si Kilay eh. Mga maka-Duterte yan eh. Di ba? Oh, mga maka-Duterte yan. Si Bongo. Oh, yung pamilya niya. Di ba? Ano daw yon? Pakitype nga ulit dyan. City, ano apelid? CTLG, something like that. Pangalan na pangalan ni Bongo. Di ba? Yun yung mga ano eh. Yun yung mga iniimbestigahan ngayon diyan sa mga flood control na ganyan. Oh, 'di ba? Naunang binakbakan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-4 niyang State of the Nation address noong Hulyo ang mga umano'y nangurap sa flood control project na lalong nagpalala ng baha sa lugar at naapektuhan ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Akala nyo titigilan kayo ni Vice Ganda, ano? Akala nyo titigilan kayo ni Vice Ganda? Yung sinasabi nyo na 19 million na lang, may nagkukwenta pa sa inyo, 1 milyon ang ibabawas kada araw. Ano nangyari doon sa 19 million? Eh, ganun pa din, 19 million pa din. Di ba? Oh, sandali ah. O yan. Ngayon ho, mga bossing, pumunta tayo dahil napag-usapan na ho natin, mga kababayan. Ito pong flood control. Nako, eto. Iimbestigahan ho, mga bossing. No, saglit lang, alisin ko lang to. Sabi ko sa inyo, medyo mahirap ang sitwasyon natin ngayon dahil po wala tayong ano, kumbaga dahil ho, wala tayo sa bahay at kulang-kulang yung setup natin dito, mga bossing. O ngayon, dumayo tayo doon sa topic na diskaya ho, mga kababayan. Mamaya, itatopic din natin, naku, windkatsyal yan, umaalma pala ha.